Ang mensahe mo natin ay pinamagatan ko pong trust God no matter what. Ayan po ang mensahe natin. Yan, yung ano po, trust God no matter what. Sa kahit anong bagay, sa kahit na anong sitwasyon ng iyong buhay, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Amen po ba? Kahit anong sitwasyon. Pastor, wala na akong makitang liwanag sa aking landas, wala na akong makitang pag-asa sa buhay ko. Kapatid, kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, ito yung pagkakataon na lalo kang magtiwala sa Diyos. Pastor, wala nang pag-asa yung trabaho ko, wala nang pastor pag-asa yung relasyon ko. Yes, sa tingin natin wala, pero hanggat may Diyos ka, mayroong pag-asa. Amen? Trust God no matter what. Kahit ano daw po. Dumating ka na ba sa puntong halos mawala na ang iyong tiwala at pananampalataya sa Diyos? Naniniwala ako may mga points sa buhay natin na dumating tayo sa hangganan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos dahil sa mga problema at pagsubok at hirap na pinagdaraanan, past tense at sa kasalukuyan na nararanasan natin. Mga kapatid, naniniwala akong dadaan tayong lahat sa pagsubok, dadaan tayo sa problema, pero hindi ho ikaw ipadadaan dyan ng Diyos para wasakin, ibagsak at sirain. Papadaanin ka ng Diyos sa pagsubok para ikaw ay lumago, tumatag, tumibay at mamunga. Amen? Yun ang purpose ng Diyos, kaya may pagsubok. Taliwas kay Satanas, syempre. Pag pinaranas ka ni Satanas ng tukso at pagsubok, isa lang ang layunin ni Satanas. Tama? Although tatlo siya, pero ang kaduluduluhang plano ni Satanas pag dumaan ka sa pagsubok ay para patayin ka. At hindi yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen o? Kaya balikan ko lang, yan ang mensahe natin. Ngayon o, sasagutin ng buong aklat ng Job yung tanong natin, why we need to trust God no matter what? So sabi ko sa inyo kanina, yung aklat ng Job na 42 chapter, sasagutin itong tanong na to, ng buong chapter na yon. Okay, unahin na agad natin. Number one reason. Why we need to trust God no matter what? Because God is sovereign. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Mag-isip ka na ng makapangyarihan tao na kilala mo. Mag-isip ka na ng isang taong para sa tingin mo, siya na yung pinakamakapangyarihan, kapatid, sa harap ng Diyos, tauhan lang siya. Amen po ba? Pag sinabing sovereign, pag sinabi hong pinakamataas, ibig sabihin sa kanyang harapan, luluhod ito. Kasama ho dito si Satanas sa mga luluhod sa Diyos. Tingnan ninyo, sa prologue ho natin, nakasulat ho sa Job chapter 1 to 2, yung prologue ho niyan ay patungkol sa afflictions of Job. Pag sinabing affliction ho, yung pagdurusa na naranasan ni Job. Ano ho ang pagdurusa na naranasan ni Job? Number one, bago ho namatay ang kanyang mga anak, naranasan muna ni Job, his wealth was depleted. Pag sinabing depleted, nasimot ang kayamanan ni Job, naubos, nalimas, kasi bakit po? Pinakialaman ni Satanas. Si Job ang pinakamayaman sa silangan, at yung lugar ni Job hanggang sa kasalukuyan, nandun pa rin, pero iba lang ang pangalan. Galing siya sa lugar ng Uz. Amen? So si Job ang pinakamayaman, sabi ni Satanas, tingnan natin, basahin natin yung conversation. Sumagot si Satanas, sa Job chapter 1 verse 1, nag-uusap ang Diyos at si Satanas, nag-uusap sila, pero ang highlights natin ay yung verse 9, sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Sabi ng Panginoon Yahweh kay Satanas, nakita mo ba si Job? Sabi niya kay Satanas, nag-uusap. Satanas, saan ka galing? Sabi ni Satanas, Panginoon Diyos, paruot parito ako sa lupa. Busy ako nilalang. Okay, busy daw siya. Sabi ng Panginoon, nakita mo na ba ang lingkod kong si Job? Sa lahat na nakatira sa sanlibutan, wala siyang katulad dahil siya'y may takot sa akin at siya'y matuwid. Sabi ni Satanas, kaya lang naman niya matuwid, Panginoon, kasi binibless mo siya. Kaya ito sagot niya, sasabayin pa kaya kayo ni Job kung mawala na siyang makukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya, pinagpapalan ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. So sinasabi ni Satanas sa Diyos, kaya lang naman sumasamba sa iyo si Job, o kaya lang naman si Job ay may takot sa iyo kasi galing sa iyo lahat ng blessing. Okay, isipin nyo ito mamaya kasi may application tayo. Subukin ninyong alisin ang lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Kilala ng Diyos si Job. Pero si Satanas, hindi niya kilala si Job.
Ang tingin ni Satanas sa mga anak ng Diyos, especially kay Job, Panginoon, pag inalis mo yung yaman sa kay Job, pag inalis mo yung pagpapala kay Job, tandaan mo, susumpahin ka niyan. Yun ang tingin ni Satanas sa mga anak ng Diyos. Yan ang tingin ni Satanas sa atin. Paano kung ang tanong ni Satanas ganito? Kaya lang naman nagsisimba mga taga-JCCF sa simbahan nila, kasi sila ay pinagpapala mo ng trabaho, pinagpapala mo sila ng lakas, pinagpapala mo sila, pinopromote mo sila. Sabihin ni Satanas, paano kung lahat ng ito ay alisin natin? Paano kapag walang promotion, mayroong sakit at karamdaman, sisimba pa kaya sila? Then ito, result, may nagsisimba kahit may sakit. May nagsisimba kahit may problema, may nagsisimba kahit mayroong sakit at karamdaman. Ano ang ibig sabihin dito? Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. Lagi hong mayroong favor, lagi ang mga anak ng Diyos, laging may favor sa Diyos. Tinan mo, kakantihin ni Satanas. Walang gagawin si Satanas kundi kantihin niya ang mga anak ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos, pero ang sabi ng Panginoon, huwag mo lamang siyang sasaktan. Darating sa buhay natin ho na may mga ganun hong senaryo. Ang senaryo na to ay hindi natin kailanman nakita na mayroong palang Diyos at mayroong Diablo na nag-uusap. Pinag-uusapan nila yung karakter ni Job at si Job ay larawan natin. Amen po ba? Tayo ho ang larawan ni Job. Okay. So tingnan natin dito ho. So doon ho sa part na yon, pumasok si Satanas, nagpaalam siya sa Diyos, challenge niya ho, at ang sabi ng Panginoon, okay, gawin mo ang gusto mo, pero wag mo lang siyang sasaktan. Nilipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. Tingnan nyo ang senaryo na to. Ang hirap basahin, tama? Kinuha po nila yung unang report, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatayin pa po ang aking mga kasama. Yun ang unang report. Ang unang report ho, ninakaw yung asno, ninakaw yung mga baka, pinatay yung mga pastol. Pero ang magugulat ka dito, laging may natitirang isa. Balikan ko lang may natitirang isa. Sunod. Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo, may natirang isa. Tinamaan lahat ng kidlat, may natirang isa. Imagine po ang pinag-uusapan natin dito ho ay calamity, mga disaster. Pero ho, kaya pala hong, hindi ko sinasabi si Satanas na nagkontrol, pero ho, nagpaalam si Satanas na patayin, guluhin, nakawin niya ang lahat ng pag-aari ni Job. At nangyari po yun dahil pinahintulutan ng Diyos. Hindi pa ito halos, matapos sa pagsasalita, isa na namang dumating ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo, kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Lagi may natitirang isa. Meron kaya siyang significant? Meron pa kayang significance yung laging natitirang isa? Meron yun. Kung inuulit sa Biblia, ibig sabihin meron siyang napakahalagang papel. Hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Namatay ang lahat ng anak ni Job, pero may natirang isa, hindi anak ni Job. May isa na namang natira. Mga magulang, dito pag binasa niyo yung nangyari ho dito, yung pamilya ni Job, yes, matuwid si Job, yung kanyang pamilya, hindi niya hawak yung kanilang buhay. Tama? So lagi ho ang pamilya ni Job, pag halimbawa nagsabi ang panganay, dito tayo, mag-inuman tayo, mag-party-party tayo dito sa bahay, alam mo ang ginagawa ng magulang para makover sila, lagi nagpipray si Job sa kanyang pamilya. Mga magulang, paglalabas, pag ang mga anak nyo may pamilya niya, lagi nyo silang ipag-pray. Dahil hindi nyo alam ang kapahamakan kung kailan darating. Si Job, dahil ang kanyang anak, napakayaman nila, magkaiba sila ng bahay, si Job ho nagpipray. Nung time na yon, dumating ho ang isang napakalakas na hangin, hinampas yung bahay, totally ho, nawala lahat. Namatay ang kanyang mga anak. May natira na naman. Okay, so sabi ko, Lord, napaka-significance nung lagi may natitira. Okay, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Kakaiba ho ang ginagawa ni Job. Kapag nawalan ka, kapag namatayan ka, ang una mong reaction ay iba. Tama?
It's either magtanong tayo sa Diyos, it's either mag-hysterical tayo, o it's either sumpain natin ang Diyos. Pero si Job, kakaiba ang ginawa niya. Dahil kilalang kilala niya ang Diyos. Ang Diyos ay sovereign, sabi ni Job, ang Diyos ay makapangyarihan, alam ng Diyos ang ginagawa niya, dahil bakit po alam ni Job kung sino ang Diyos niya. Nung nawalan siya ng baka, ang isip ni Job, kaya ng Diyos ibalik yan. Nung nawala ang kanyang mga tupa, mga baka, mga anak niya, nagpatira pa si Job kasi alam niyang kaya ng Diyos ibalik yun. Amen? Ganun ang isip ni Job kasi bakit? Kilala niya ang Diyos. Sa kabila ng mga nangyaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Diyos. Sa Job chapter 2 verse 5, hindi pa ho dyan natapos. Namatay lahat ng kanyang mga anak, ninakawan lahat ng yaman niya, nag-usap uli, bumalik si Satanas sa Diyos, nag-usap uli sila, subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya na kayo. Hindi nagtagumpay si Satanas sa una niyang atake kay Job. Sabi ni Satanas sa Panginoon, Lord, kasi ang bilin ng Diyos sa kanya, wag mo lang saktan ang kanyang katawan. Ngayon, yun ang ipapaalam ni Satanas. Panginoon, kaya lang naman kayo hindi sinumpa ni Job dahil hindi mo sinaktan ang kanyang katawan. Kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Okay? Pangalawang, ano ang sabi? Nung una, sabi ng Panginoon, yung concern ng Panginoon, sige, kunin mo lahat ng yaman, pero huwag mo lang siyang sasaktan. Okay? Saktan mo ang kanyang katawan, pero huwag mo lang siyang papatayin. Ganon katindi yung concern ng Diyos sa mga anak niya. Ipapapasok ka ng Panginoon sa pagsubok, iaalaw ng Diyos sa iyo ang pagsubok, pero hindi iaalaw ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Amen po ba tayo dyan? Hindi iaalaw ng Panginoon na mapahamak ka dahil anak ka niya. Hindi na mag-glorify ang Diyos pag namatay tayo. Pastor, grabe pagsubok ko talagang, kung ikukumpara ang pagsubok ko sa ibang mga tao, walang pwedeng ikumpara. Tama. Pero parang halos ikamatay na natin, pero hindi papayag ang Diyos na hindi mo ma-fulfill o hindi mo matapos yung pagsubok dahil hindi mapapupurihan ang pangalan niya sa buhay mo. May pagsubok ka ba ngayon? Hindi yan papayagan ng Diyos na hindi yan marisolba dahil papupurihan mo ang pangalan niya. Amen po. Papupurihan natin ang pangalan ng Diyos. Okay. Because God is sovereign. Paano naging sovereign ang Panginoon? Namatay ang anak ni Job, sovereign pa rin ba ang Diyos? Nawala, nakawan sa ng lahat ng yaman niya, sovereign pa rin ba ang Diyos? Pwede mong i-question doon, Lord, talaga bang makapangyarihan ka? Talaga bang ikaw ay pinakamataas sa lahat? Pero bakit mo inalaw ang mga bagay na to? Pwede mong i-question na yon, pero si Job, hindi siya nag-question. Okay po? Bakit sovereign ang Panginoon? Satan cannot bring financial and physical destruction upon us unless it is by God's permission. Kaya pala naging sovereign ang Panginoon sa una nating points. Kasi bakit po? Hindi daw ho kaya hong gawin ni Satanas na kunin, tanggalin, bigyan o alisin ang mga bagay na pinansyal at sa ating pisikal kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Bakit sa sovereign? Kasi Diyos pa rin ho ang nasunod sa buhay ni Satanas. Si Satanas ho alipin lang ng Diyos. Amen? Alipin lang si Satanas kasi sunod-sunuran lang siya sa sinabi ng Diyos. God has power over what Satan can and cannot do. May kapangyarihan ng Diyos na sa gagawin ni Satanas at sa mga hindi kayang gawin ni Satanas. May kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? God is in control. Pastor, ang gulo-gulo na ngayon ng mundo, kung saan-saan na may nasusunog. Pastor, kung saan-saan na naglilindol ngayon. Kapatid, God is in control. Amen po ba? Amen. God is in control. Grabe ba yanigin ngayon ang pananampalataya mo? Grabe ba yanigin ang bahay nyo? Grabe ba yanigin ang pamilya nyo? Kapatid, God is in control. Inaalaw at alam ng Diyos kung paano yan at bakit yan nangyayari. God is in control. Napaka-peace lang ng buhay ni Job. Namatay ang kanyang mga anak, nawala ng lahat ng yaman niya. Isipin mong lumuhod sa harapan ng Diyos. Nag-pray. Payapa ang puso at hindi siya nagkasala dahil alam niya, God is in control. Hawak ng Diyos kasi ang sanlibutan. Kung hawak ng Diyos ang sanlibutan, hindi kaya hawak ng Diyos yung buhay natin. Napakaliit nun. Amen po? God is in control. Sabi ni Job, Panginoon, alam ko sa sarili ko, ikaw ang nagbigay ng lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, sabi ni Job, ikaw ang nagbigay, ikaw rin ang kukuha kasi ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kapatid, kung lagi mong tatandaan na sa buhay natin, Diyos ang may kontrol, Diyos ang may dahilan, Diyos ang may pakanan ng lahat ng bagay, hindi ka matatakot. Lagi ka magtitiwala sa Panginoon. Okay, Panagoy chapter 3 verse 37, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh.
Wala daw ho. Pastor, alam kaya ng Diyos na magkakagera someday? Pag sinabi ng Panginoon, i-allow na ng Diyos na magkagera na, wala akong magagawa sa libutan, kundi mangyari yung gera na yan. Pero ho, bago mangyari yan, may permission, pahintulot, galing sa Diyos. So ngayon, kung pinahintulutan ng Diyos ang isang bagay, isang disastrous na kalamidad, pinahintulutan ng Panginoon, kalma ka lang. Dahil yung Diyos na sinasabi mong Ama, yung Diyos na sinasabi mong Diyos sa iyong buhay, may kontrol ng lahat. Ipapahamak ka ba ng Diyos? Hindi kanya ipapahamak kasi kasama kanya sa plano niya. Amen po. Si Job ho, although parang anong nangyari ho, parang napakasama nang nangyari kay Job, parang talunan si Job, pero si Job nanatili siyang payapa dahil alam niyang Diyos ang kumikilos behind the scene. Isipin niyo yung salitang behind the scene, pag alam mo hong God is in control, hindi ka mag-hysterical, hindi ka magpapanik. Anong nagagawa ng pagpapanik? Anong nagagawa ng hysterical kapag mayroon nangyayaring pagsubok sa buhay? Wala. Subukan mong pumayapa at sabihin sa sarili mo, Lord, you are sovereign God. God is in control. Balikan ko lang ha, God is in control. Okay, pangalawa? Okay, pasok tayo sa pinakamahabang setup ng Job. Sabi dito, why we need to trust God no matter what? Because God intervenes. Okay? Minsan sa buhay natin, sino dito nagpipray na wala pa rin tugon ng Diyos ng 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 6 na taon na, wala pa rin tugon ng Panginoon. Then, ang conclusion, di ba natin, Lord, parang wala ka naman, hindi mo naman ako pinakikinggan, parang wala namang sense sa iyo mga prayer ko. Pero ho, sa Job, sa aklat ng Job, pinatunayan that God intervenes. Pag sinabing intervenes, so, ang Diyos ay may pakialam, ang Diyos ay nakikialam. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo dyan? Lord, ang aming lugar na to, ang tagal na namin pinagpipray. Para mga 18 to 20 years na wala pa rin nangyayari, pero ang Diyos may pakialam. Amen po? Ano ho ba ang pinagpipray nyo ngayon? Na para bang 1 linggo pa lang, parang, sabi mo, Lord, bakit hindi ka nakikinig? 1 linggo pa lang, tanungin mo nga yung ibang tao na 3, 4 na taon nang kinakausap ang Diyos at wala pa rin tugon, pero sa oras na ito, bibigyan ko kayo ng pag-asa. Dahil ang salita ng Diyos nagpapatunay na ang Diyos may pakialam sa sitwasyon mo. Amen po ba? Kasi pwede hong sasabihin natin, walang pakialam ang Diyos. Okay, sa dialogue, discussion with Job, chapter 3 to 41. Gano'ng kahaba? 3 to 41. Napakahaba po niyan. Grabe. Yung dialogue na yan, compose ho yan ni Job, at ng 3 niyang kaibigan, plus may dumating na isa, yung pinakabata, si Elihu at yung Diyos. May conversation na nangyari mula chapter 3, may pag-uusap, may discussion, at dyan po pumasok yung malaking problema. Sa chapter 1 and 2, hindi nagkasala si Job kasi walang nakialam. Kailan ho biglang nagkasala si Job? Pagpasok ho ng chapter 3. Kasi may papasok sa eksena. Sino yan? Dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. Ito na, meron tayo dito hong pag-aaralan. Dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. Good thing, kaibigan. Tama? Pero tingnan nyo ang sinabi. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng 3 niyang kaibigan, si Eliphaz na Timaneo, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang 3 na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Napakaganda ho ng motibo. Bakit ko sinama yan sa kanila? Kasi ho, paraan niya ng Diyos para sabihin kay Job, Job, yun nangyari sa'yo, may pakialam ako. Kaya nagpadala ang Diyos ng mga kaibigan kay Job. Sino nagpadala ng 3 kaibigan? Diyos. Kaya may pakialam ang Diyos. Malayo pa sila'y nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas, pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. Yung kultura ho ng mga tao sa Biblia nung panahon, pag nakita nila ang isang kapatiran ho ay may problema, hindi lang nila dadamayan yan, hindi lang sila makikisaw-saw sa problema, magpapakita sila ng effort para malaman nung may problema, hindi ka nag-iisa. Punitin ng damit, naglalagay ng abo. Sa kultura ho ito ng mga Israelita at hindi nating kultura. Sa Bible ho, kakaibang kultura nila. Pag ikaw ay tumangis, pag ikaw ay nagdalamhati, may problema ka, tutulungan, makikiproblema sila sa iyo. Grabe yung terminology, no? 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job
Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na ito sa kanyang kalagayan. Ano ang good thing sa tatlong kaibigan? Pinadala ng Diyos? Lahat ng ginawa ni Job, tinularan nila. Sige, nakaupo ka dyan. Si Job nakaupo sa tabi ng basurahan, tadtad ng sugat, tadtad, may nanang mula ulo hanggang talampakan. Nakita nila si Job. Nakakaawa kasi hindi na nila mamukaan ang ginawa nila. Nakikita nila si Job, tinabihan nila, nagpunit sila ng damit, naglagay ng abo sa ulo para sabihin kay Job, Job, hindi ka nag-iisa. Yan nararanasan mo, ramdam ka namin. Okay? Padala sila ng Diyos. Pero magbabago mamaya ang kwento sa mga susunod na talata. Hindi nakipagtalo pa ang tatlong kausap ni Job sapagkat ito pumasok na si Eliho. Sapagkat talagang iginiit niyang wala siyang kasalanan. Samantala, may nakikinig noon sa kanilang pag-uusap, isang lalaki na nagngangalang Eliho. Siya ay anak ni Barakel, apo ni Bus, na mula sa angkan ni Ram. Nagalit si Eliho kay Job sapagkat nagmamatuwid si Job sa kanyang sarili at sinisisi pa niya ang Diyos. Bakit nagkaroon ng pagsisisi? Bakit nagkaroon dito ng masamang lingwahe si Job towards God? Sa tingin nyo bakit po? Kasi ang kasunod sa chapter 3, pagdating sa 4, nirebuke na agad ng mga kaibigan si Job at ang sasama ng sinabi nila. Mga kapatid, pag may problema ang iyong pupuntahang tao, huwag kang maglalagay ng kung ano-anong conclusion, huwag kang maglalagay ng kung ano-anong mga input. Halimbawa, may pinuntahan kang kapatiran, meron siyang pagsubok at nagkaroon ng bukol ang kanyang, halimbawa, sabihin natin katawan, ay siguro hindi ka nagpipray. Ay kaya ka nagkabukol kasi hindi ka nagda-tights. Alam mo kaya ka nagkabukol? Buti nga sa'yo, hindi ka kasi nagsisimba. Minsan, ito ang nangyari kay Job. Pagpasok ng tatlo niyang kaibigan, sa loob ng 7 araw, wala silang sinabi, kundi sabi, pray tayo. Tutulungan ka namin. Pagdating ng pang-8 araw, nag-iba ang ihip ng hangin. Tandaan niyo ho, may dyablo. Kung padala ng Diyos ang tatlong kaibigan ni Job, yung tatlong kaibigan ni Job, pwede rin silang gamitin ng dyablo para magbago ang isip ni Job. Isipin nyo, nagbago ang lingwahe ng tatlo. At ang sinabi nung una, si Eliphaz, si Zophar, sabi nila, alam mo Job, may ginagawa kang masama. Pero alam ba nila nangyari? Di ba ang behind the scene, yung spiritual realm na nangyari, wala silang alam dahil ang Diyos at si Satanas nag-usap para subukin si Job. Pero ang sabi ng mga kaibigan ni Job, Job, kaya nangyayari yan sa buhay mo, makasalanan ka kasi. Job, kaya yan nangyari sa buhay mo kasi pabaya kang magulang. Kaya ka namatayan ng mga anak, pabaya kang magulang. Kaya ka nanakawan kasi ang sama ng ugali mo. Bigla ho nagbago ang aura ni Job. Kaya sabihin ko sa inyo, babalikan ko lang nung Sunday ang mensahe natin, ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pag-uugali. Isipin nyo ho si Job na matuwid, naging makasalanan sa harapan ng Diyos, hindi ho dahil gawa niya, kundi dahil gawa ng mga kaibigan niya. Pagbintangan ka ba naman ng kung ano-ano mga bagay? Okay, so puntahan natin dito. Si Eliphaz na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya pala pinapunta ng Diyos yung tatlong kaibigan ni Job kasi para sabihin kay Job yung tunay na nangyari. Kaya lang ang ginawa ho ng tatlong kaibigan ni Job, imbis na sabihin yung ipinasasabi ni Yahweh, ipinasasabi ng Diyos, yung kanilang emosyon ng umiran. O pwede ho, sabi ng mga scholar, sabi ng mga nag-aaral ng Biblia, maaaring pinakialaman ng puso nila o pinakialaman ng dyablo yung tatlong kaibigan ni Job para ho magsalita na masasama labang kay Job. Pumangit. Okay, punta tayo sa conclusion natin. Okay? So sabi dito, sa panahon na tayo ay nasa gitna ng pagsubok, gumagamit o nagpapadala ang Diyos na mga tao para ho paalalahanan tayong may Diyos na may pakialam sa ating kalalagayan. Minsan may mga problema tayo, magugulat ka sa hindi mo hinagap, may biglang kakatok sa bahay mo at magsasabing, kumusta ka? Pwede mo pala siyang ituring na padala ng Diyos. At pag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Hindi nagpunta ng bahay nyo, nag-chat sa'yo. Kumusta ka? It means padala ng Diyos dahil bakit po? Inaalala yung kalagayan mo. Kaya lang minsan tayo pag nangumusta sa atin ay parang kilalang-kilala natin, parang walang epekto. Pero kung iisipin mo dito sa senaryo ni Job, isipin mo lagi yung word. May nangumusta sa'yo, sa hindi mo hinagap, sa hindi mo intensyon, o hindi mo naisip na bagay o tao, biglang may nagsasabi sa'yo, kumusta ka? Hindi kaya padala ng Diyos yun?
Amen po ba? Pero para balansehin natin, okay, babalansehin natin yan. Hindi lahat ng tao ay dapat nating pakinggan at patulan. Amen. Hindi daw lahat ng tao ay dapat nating pakinggan at patulan. Ang problema kay Job dito sa senaryo na to, yes, pinakinggan niya mga kaibigan niya, pero hindi niya lang pinakinggan, pinatulan pa niya. Yun ang mahirap sa atin, pag may mga tao na napadala ang Diyos, o kaya naman padala ng kaaway for the balance. May balance tayo. Nagpapadala ang Diyos, maaari magpadala din ng kaaway. Hindi lahat ng tao ay dapat natin pakitunguhan o pakinggan o patulan. Avoid bad company, babalikan ko lang, bad company, corrupt good character. Si Job kaya siya nagkasala dito sa chapter 3 hanggang 41 dahil na-corrupt ang kanyang isipan, na-corrupt ang maganda niyang asal doon sa masasamang sinabi ng kanyang mga kaibigan. Ingat-ingat ho tayo kasi darating ang panahon na ikaw ngayon na napaka-aktibo. Ikaw ngayon na napaka-on fire sa Panginoon. Gusto mong maglingkod sa Panginoon. Gusto mong mamunga ngayong taong ito. Bigla ho may papadala sa iyong kakaiba na mga pagsubok. Daddy! Wag ho lagi tayong hindi, ito magiging honest ako sa inyo, hindi ho porki Christian ka, magiging maganda lahat ng buhay. May mga panahon sa buhay natin na talaga hong susubukin tayo kung hanggang kailan yung sinasabi mong Christian ka. Amen po? Okay, last. Why we need to trust God no matter what? Balikan ko lang nung kanina. Maniwala tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa Kanya dahil sa yung sovereign na God. Sa yung Diyos na makapangyarihan, na may hawak at may kontrol ng lahat ng bagay. God, sabi doon sa pangalawa, maniwala tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay nakikialam, ang Diyos ay may pakialam sa ating kalalagayan. Hindi ko po alam yung sitwasyon nyo ngayon. Maaaring emotionally down na down ka, emotionally, financially, physically down na down ka, pero ang Diyos magpapadala ng paraan para ho i-restore o ikaw ho ay palakasin. Pero ho, na-appreciate po ba natin yun? May mga time po ba sa buhay natin na hindi mo hinagap sa sarili mo, bigla na lang may dadampi sa balikat mo at sasabihin sa'yo, kaya mo yan. Wala naman nagsabi. O hindi ka naman nagsabi ng problema mo sa kanila. Yung mga ganong senaryo, yung mga ganong sitwasyon, ang Diyos nagpapadala para sabihin sa'yo, anak, nauunawaan ko yung nararamdaman mo. Amen po ba? Okay, why we need to trust God no matter what? Because God can restore everything. Ito na ho ang pinakalas. Kaya dapat hindi tayo nawawala ng tiwala sa Diyos natin dahil ang Diyos may kakayanang baguhin, ayusin, at ibalik yung mga nawala. Mag-i-amen ba tayo dyan? Kaya ng Diyos ibalik ang lahat. Pastor, kaya bang ibalik? Talaga bang kaya ng Diyos ibalik? Then pupunta ulit tayo kasi aklat lang naman ni Job ang pinag-uusapan natin. Kaya ng Diyos ibalik. So sa epilogue ho natin, yung last part, Restoration of Job, chapter 42. Last part. Okay, last part na po yan. Bakit po? Dito sa restoration, the return double wealth. Okay, bumalik na ho dito yung yaman ni Job at hindi lang ho basta bumalik yung yaman ni Job, dinoble. Di ba yun ang pinakagusto natin, Pastor? Pwede bang yan na lang ang pag-aralan natin yung last na part? Mga kapatid, bago mo maranasan yung last part, kailangan mo munang danasin yung una at pangalawa. Mahilig tayo bilang mga tao dun lagi sa conclusion. Mahilig tayo dun, mga tao dun lagi sa reward. Mga kapatid, bago mo maranasan ang reward, kailangan mo muna ng mga challenge. Tama? Wala daw testimony kung walang test. Tama? Magpapatotoo ako sa linggo. Ano ipapatotoo mo kung hindi mo muna naranasan yung pagsubok at napagtagumpayan ng pagsubok? Kaya kami patotoo kasi mayroon kang tinalong pagsubok. Amen po. Si Job, natalo niya ang pagsubok. The return double wealth, the birth of new 10 children. Isipin niyo, nagbalik yung yaman ni Job, bumalik, dumoble. Okay? Dito ho sa nabuhay o nagkaroon uli siya ng 10 anak para hong symbolically binuhay uli ng Diyos yung 10 niya nawala. Grabe yung kapangyarihan Ibinalik ang dating kabuhayan ni Job. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Okay, binalik ng Diyos sa dati. Ano ba ang mga yaman ni Job? Balikan natin. Yung mga ninakaw, yung mga natamaan ng kidlat, yung mga pinatay, at yung lahat po yun, binalik. At dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Kaya sabi ko sa inyo, pag nagbasa kayo ng aklat ni Job, huwag niyong basahin lang yung 1, 2, 3, and 31.
O 3 and 41, wag nyo lang basahin yon at sasabihin nyo, Panginoon, hindi maganda ang libro na to. Pa! Sinara mo. Kung hindi mo binasa ang 42, hindi ka marirestore. Dahil sa 42, nandun ang pinaka-great na reward. Pag nagbabasa ho ba kayo ng Bible, Lord, kung ano mabuksan ko ngayon, yun ang babasahin ko. Kaya ingat kayo dun sa mga paganon-ganon natin mga way. Pag magbabasa kayo ng aklat ng Biblia, basahin nyo yung una hanggang katapusan. Para malaman mo ang kabuuan ng kwento. Ito ho, pag hindi natin binasa ang kabuuan ng kwento ni Job, magagalit tayo sa Diyos. Bakit tayo magagalit sa Diyos? Si Job mabait. Si Job matuwid, hindi nagkasala, may takot sa Diyos. Pero bakit po inalaw ng Diyos na mamatayan siya ng anak, manakawan siya ng lahat ng yaman, then kung hindi mo babasahin ng kabuuan, hindi mo mauunawahan. Kaya pala nangyari ang lahat ng yon. Kaya inalaw ng Diyos na pakialaman ni Satanas ang buhay ni Job. Bakit po inalaw ng Panginoon? Kasi secretly, may sikreto ang Diyos na gusto ng Diyos i-double bless si Job. I-double lahat ng bagay. Okay? Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya. Nagsalo-salo sila at bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Hindi ho ito bigla hong ganun. Minsan kasi nagpipray tayo, Lord, pwede po ba ako ninyong pagyamanin yung ganito lang? Wala hong ganon. Kay Job ho, may proseso. Dumating ho, mayayamang kaibigan ni Job, mga pamilya, mayaman si Job, tama. Pagdating ng kanyang mga pamilya, blines si Job. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh, binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Grabe, ang dami po nun, 14,000 tupa. Sobrang dami. 6,000 kamelyo. Okay? Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Sa madaling sabi ho, ni-restore ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala, kinuha, at namatay. Sa Diyos ho, lagi ho may restoration. Sa Diyos ho natin matatagpuan yan. Okay, tingnan natin, himay-himayin natin. Because God can restore everything, wala ho tayo dyan, wala tayong iniisip dyan kasi nilagay ko ho dyan everything dahil walang bagay na hindi kaya ang Diyos. Amen. Okay. Sabi dito, kayang ayusin at ibalik ng Diyos ang mga bagay na nasira o sinira, nawasak dahil sa mga gawa ng kaaway o ng dyablo. Minsan may mga bagay sa buhay natin na walang kinalaman ng dyablo, kaya nasira dahil sa kagawa natin, isasama ng Diyos yun kung i-restore niya isang bagay. Kaya kaya niya itong ibalik ng higit pa sa kinuha o ninakaw ng kaaway. So nakita natin sa aklat ni Job, hindi lang mo basta binalik ng Diyos, hinigitan pa niya lahat ng mga nawala. Kapatid, ano yung nawala sa'yo? Ano yung bagay na nawala sa'yo na sa kasalukuyan, iniisip mo, Lord, kaya mo pa ba itong ibalik? Then ang sagot ng Biblia, yung aklat ni Job. Ibabalik ng Diyos ng higit pa. Ano ba yung mga bagay na ninakaw sa'yo? Kinalimutan mo na, nag-move on ka na, kasi bakit po? Wala, sabi mo, wala na yun, hindi na yun. Pero pag sa Diyos, nagtiwala ka, yung mga bagay na ninakaw, na wala, kayang ibalik ng Diyos. Kaya ng Diyos i-restore ang lahat ng bagay. Anong susi? Magtiwala ka lang sa Kanya. Ano man ang mangyari. So sabi ng Biblia, binalik ng Panginoon yung lahat ng yaman ni Job. Double pa, dinoble pa niya. At nagkaroon siya ng anak na lalaki na 7 at 3 anak na babae. Kung babasahin natin dire-diretso, yung anak na babae ni Job na nilagay doon ay napakagaganda. Tingnan mo, bakit sinama pa talaga yung word na napakaganda? Mga pangit kaya yung una yung anak? Hindi po. Kasi nga, napakaganda, maganda lang yung una. Para lang maisingit yung salitang promotion. Maisingit lang yung salitang masigit. Okay? Parang sabi ko, sadyang-sadya talaga. Ang Diyos, pag nagbalik, ay higit pa doon sa nawala. Depende kung paano mo paniniwalaan yon. Si Job ho, pag binasa niyo yung buong aklat, 1 to 42 chapter, hindi ni Job sinumpa ang Diyos. Sinumpa ni Job ang kanyang pagkabuhay. Sabi ni Job, sumpain ang araw ng pagkasilang sa akin. Sinumpa ni Job yung araw ng pagkasilang niya, pero hindi niya sinumpa yung Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Si Job, sa 1 to 42, hindi siya nagkasala sa Diyos dahil hindi siya nawala ng tiwala sa Diyos. Okay? Sabi dito, kaya ng Diyos gawin ang mga bagay na imposible upang maging posible ito para sa atin. Diba, imposible na. Si Job, isipin mo, nawala na lahat ng nayaman, tapos natagtad na. Kasi bakit to? Alam niya ang Diyos niya, kilala niya ang Diyos niya.
Si Job ay nagtiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari sa kanyang buhay, kilala niya kasi ang Diyos bilang sovereign God. Alam niya ang Diyos ay nakikialam. Then lastly, alam ni Job na ang kanyang Diyos ay Diyos na nagre-restore. Sa simbahan natin ngayon, maaaring may nakita kang nawala, may maaaring nakita kang lumayo, may mga bagay na maaaring naisip mo parang bumagsak. Take note, hanggat nagtitiwala ka sa Diyos, yung restoration, hawak-hawak mo. Lahat ng bagay ay mararanasan natin kung hindi ka mawawala ng tiwala sa Diyos. Amen po? Okay, tapusin na natin. Tandaan, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Parang conclusion na rin, ano? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na mangyayari nang hindi niya pinahihintulutan. So dyan ho, dahan-dahan nating tapusin ito. At ang lagi kong binabanggit sa inyo ho, kapag mayroong sitwasyon sa buhay natin na dumarating, sabi nga kanina ng MC, sa masama't mabuti, kailangan magpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil ang masama't mabuti, hawak ng Diyos. Kaya lang ang tanong natin, Pastor, di ba ang Diyos ay mabuti? Bakit inaalaw ng Diyos na mangyari yung masama? Tanong ko rin yan. Pero ang sagot, tuturo ko sa inyo ang sagot, ang aklat ni Job. Tama? Nangyari kay Job ang masamang bagay na mabuti naman siya. Pero bakit ho inalaw ng Panginoon? Kasi sa dulo, mas mabuti mangyayari sa kanya. Hanggat buhay si Satanas, at hanggat buhay ang mga demonyo niya, hanggat si Satanas ay hindi pa natatapon sa final destiny nila, mananatili ang kasamaan na nagro-roll sa sanlibutan. Sabi ko sa inyo, ang buhay sa sanlibutan, napakahirap. Kasi mismo tayo may mga kahinaan na, tapos lagana pa ho ang kasamaan. Kung hindi tayo magpapatulong at tutulungan ng Diyos, wala hong magtatagumpay sa atin. Sa susunod na araw, hanggang pagpasok natin sa Sunday uli, hindi tayo magtatagumpay kung hindi niya tayo tutulungan. Okay? Siya ay may pakialam sa atin, lalo na sa panahon na tayo ay may mga pagsubok. Kung may pagsubok ka ngayon, dyan mo mararanasan yung buhay na kamay ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung kailan pala may pagsubok, doon pala yung pinaka-moment na parang doon namin may experience ikaw. Kaya kung may pagsubok ka, dapat ang kasabikan mo, yung ma-experience mo yung kilos ng Diyos. Kasi dyan daw sa mga pagsubok, dyan mo literal makikita kung paano kumilos ang Diyos. May pagsubok ka ba? May kakulangan ka ba? May mga bagay ba na something na kulang sa'yo? Doon mo marirealize na ang Diyos nagpupuno at magpupuno sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay ng mga bagay na yan. Marami pa tayong mararanasan mga kapatid. At yan ang sinisigurado ko sa inyo. At siya ang may kakayanang ayusin, baguhin at tayo pagtagumpayin anuman ang ating kalalagayan sa kasalukuyan. Diyos lamang ang makapagbibigay ng tiyak at tunay na tagumpay sa atin. Hamon, kahit anong pagsubok, magtiwala tayo sa Diyos. Name it. Pangalanan mo na yung mga pagsubok na maaaring tumatama sa iyo, maaaring maranasan mo, kapatid, ang hamon ko sa iyo, anumang pagsubok ang tumama sa iyo, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Pangalawa, kahit anong hirap at kawalan, magtiwala tayo sa Diyos. Dumating ka na ba sa point na parang halos manlimos ka ng isang bagay dahil walang-wala ka na? Then, dyan sa bagay na yan, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Last, kahit anuman ang mangyari sa atin at sa mundong ito, pinakamalaki ho, magtiwala tayo sa Diyos. Amen, no? Hindi matatapos yung salitang magtiwala tayo sa Diyos. Pastor, hindi mo alam ang kalagayan ko sa kasalukuyan, hindi mo alam ang pinagdaraanan ko sa kasalukuyan, then ang advice ko sa iyo kapatid, kung mayroon kang pinagdaraanan, mayroon kang sakit at karamdaman, mayroon kang kakulangan, mayroon kang problema, magtiwala ka sa Diyos. Dahil yan ang pinaka-the best na magagawa po natin. At yan po ang mensahe ng Panginoon, trust God no matter what. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri